hindi magpa-drug test ang Pangulo kasi meron naman siyang drug test dati na 2 minuto. Anong klase meron tayong Pilipinas kung ang mga sistema natin, ang bumabaril, mga pinunuri natin, mga opisyal din natin. Hindi kami papayag na baboyin ninyo ang Pilipinas. Yung mga nagsasabi dyan ng mga troll, salita lang, salita. Mga hinayo pa kayo. Huwag na kayong magsalita at delikado na kayo. Nagdedelikado na kayo. Malapit na kayong husgahan. Because kami, hinihintay lang namin yung huling patak. Yun ang hinihintay namin at doon kayo matakot. Yung huling patak na aapaw kaming lahat. Na hindi kami titigil hanggang hindi namin ituwid lahat ng mali ninyong ginawa. At hindi kami magpapakita ng awa. Yan ang tandaan nyo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Hindi pwede ang isang presidente ng kahit anong bansa, for that matter, may topak sa droga. No? Bangag ang utak. Hindi pwede yun. Saka nakakita. Tapos sila, sila yung iiral. Hindi pwede yun. So, tayo, mga Pilipino na nagkokomento, kayo, we are in that group of sane Filipinos, yung mga nasa tama ang pag-iisip. Kasi alam natin, teka muna, yung corruption, napapalakpas yun kahit mali, na nagsashrug off lang tayo ng shoulders natin. Yung nakokorrupt yung mga agency, yung mga pa-party-party, okay lang yun siguro, no? Kahit hindi okay, ibig sabihin sa standard natin, meron tayong sinusunod na mga norms ng society, no? Pero yung pagka yung presidente, ang issue sa kanya droga, anak ng toko, anong klaseng mga Pilipino meron tayo kung kunyari yung isang parte ng mga Pilipino, dinedepensahan pa, yung iba pinapasinungalingan pa, tarantado daw tong Maharlika at saka si Morales ba? Si Jonathan, Nathan. Ano sila? Nagsisinungaling daw. Yung PIDEA nagsasabi walang dokumento. Ang daming ipinupukol. Yun yung issue dun sa drug test na yun, na 2 minuto. PIDEA, mga hinayo pa kayo dyan sa PIDEA, sinusweldoan kayo ng taong bayan. Maling-mali naman na magkakaroon ng merong ganong question mark. Alam nyo naman yung standard na ang drug testing inaabot ng oras. Lahat ng pinakita ng mga dokumento o drug test result, PIDEA alam nyo yan. PIDEA, hindi kayo pwedeng magsinungaling. At kung merong question mark, bakit nagkaganon yung drug test ng Pangulo? 2 minuto. Di ba dapat questionin niya ng PIDEA mismo, General Lasso, no? General Lasso, o kung hindi si General Lasso, kahit sino dyan sa PIDEA na matino ang pag-iisip, questionin ninyo. O kaya si Bato sa Senado, questionin ninyo. Saan ka nakakita ng drug test na 2 minuto? Otherwise, lahat ng drug test na yan, baliwalain na lang natin. Anong klase may standard ka ng properly na drug test kung ibang tao, pagdating sa presidente ng Pilipinas, 2 minuto? Na? Dapat ipatawag ninyo, kung PIDEA man o sa Senado, ipatawag ninyo yung doktor, tanungin ninyo yung mga taong involved dyan sa drug testing na yan. Yung pinakita sa publiko noon, nung time ng election, na meron drug test ang Pangulo, pero hindi sa PIDEA, sa private hospital. No? Ano yun? Tapos ngayon, okay lang, hindi magpa-drug test ang Pangulo kasi meron naman siyang drug test dati na 2 minuto. Anong klase meron tayong Pilipinas kung ang mga sistema natin, ang bumabaril, mga pinunuri natin, mga opisyal din natin. Kaya hindi tama Hindi dapat natin palakpasin bilang taong bayan. Ngayon kung kayo, parte kayo ng mga taong bayan
na okay lang yon. 2 minuto, okay lang yon. Mga wala kong kwenta kayong mga Pilipino. Dapat kayo, umalis sa Pilipinas because hindi kami papayag. Malapit na, TikTok, hindi kami papayag na baboyin ninyo ang Pilipinas. Yung mga nagsasabi dyan ng mga troll, salita lang, salita. Hinayo pa kayo. Oh. Huwag na kayong magsalita at delikado na kayo. Nagdedelikado na kayo. Malapit na kayong husgahan. Malapit na ang reckoning sa inyo. No? Magtapang-tapangan pa kayo. Sa amin, hindi kami nagtatapang-tapangan. Matapang kami talaga. No? Gising kami, gising. Hindi kami pwedeng sipa-sipain lang o api-apihin o uto-utuin o gaguhin because kami hinihintay lang namin yung huling patak. Yun ang hinihintay namin at doon kayo matakot. Yung huling patak na aapaw kaming lahat. Sinasabi ko sa inyo, warning na yun ha. Kaya kayong mga Pilipino na nagbabadya pa na nagpoprotekta pa sa kamalian, sa katiwalian, sa kagaguhan, sa abuso nitong administrasyon na to, ng mga politiko natin ngayon, maghunos dili kayo. No? Tandaan natin yung mga pangalan ng mga yan, kay senator, kay congressman, kay mga cabinet secretary, kay mga eksperto, kuno-kuno eksperto, may masabi lang para sa ikagaganda ng administrasyon. Panay kayo mga bayaran, panay kayo mga sipsip, panay kayo mga nakikinabang sa maling ginagawa ng administrasyon na to. Hindi kami natatakot. Patayin nyo isa sa amin? Papalitan kami. Meron babangon. Kasi gising ang mga tao. Yun yung punto. Hindi kami natatakot. At pagka kami umapaw, no? Itaga nyo sa bato. Taga nyo sa bato, hindi yung batong senador. Itaga nyo sa bato, pero kakampi namin yon. Taga nyo sa bato na hindi kami titigil hanggang hindi namin ituwid lahat ng mali ninyong ginawa. At hindi kami magpapakita ng awa. Yan ang tandaan nyo. Hindi kami magpapakita ng awa. Kasi galit na kami. Ginago nyo kami. Binaboy nyo kami. Binaboy nyo yung institusyon. Kaya mga Pilipino, 2 klase lang. No? 2 klase lang. Na kailangan you have to choose. Dito kayo sa tama o doon kayo sa mali. Ngayon, yung mga mali, malalaman ninyong mali kayo. Kasi pagka inusig namin kayo, kaming mga Pilipinong nasa tama, uusigin namin talaga kayo. And we do not care. We do not care kung gaano kayo karami. Kasi alam namin, mas marami kaming matitinong Pilipino. Mas marami kaming Pilipino na gustong maganda ang kahinatnan ng Pilipinas. Yun ang tandaan ninyo. Yun lang gusto ko sabihin. Bye-bye. Nakakainit na kasi ng ulo eh. No? Laman ng social media, putragis, yun ang topic, kaliwa kanan. Ang laman naman ng mainstream media, si Dennis Cornejo. Si Dennis ba yun? Sino isa? Yung makukulong, natulong na habang boy. Anak ng tokwa kayo. Tapos yung sa West Philippines Sea. Pero yung issue tungkol na bangag na presidente, wala. Anong klase kayong mga media na nasaan yung sense of journalism ninyo? Hayop kayo? May araw din kayo lahat. May araw kayo. Tapos ito, mga bugok sa gobyerno, may araw din kayo. Yung huwag kayo nananakot, martial law, huwag kayo nananakot. Kasi the moment you declare martial law, you are doomed already. Pagka nag-declare kayo na martial law. I'm telling you that. Kasi nababasa ko na yung armed forces eh. No? Mag-declare kayo martial law, mahati yung armed forces. Yun yung pinaka-the worst na mangyayari. Mahati armed forces. You will create a scenario na makikita ninyo na mas maraming Pilipino ang lalagay sa tama. At sinasabi ko sa inyo, kung ako man ang masusunod, hindi ako magpapakita ng awa. Kahit lumuhod kayo, tawag, magkaganyan kayo, para mo ng awa, may pamilya ako. Ilang beses ko na nadinig yun sa mga kinatay ko.
Marami na akong nadinig na ganon. Hindi ako nagpakita ng awa. Tanong nyo sa mga tao ko. Tanong nyo kala Wawawi. Kaya kayo mga Pilipino kayo, meron pa ako sinabihan dyan eh, hindi na dapat dumami yung lahi mo. Kasi galit na talaga ako sa inyo eh. Gago kayo mga Pilipinong walang kakwenta-kwentang pinababayaan. Ang dami nagdudusang Pilipino. Tapos ganyan yung style ninyo. Ang gusto pa ninyo pagtakpan yung kamalian ng isang gago na putragis kayo. Kahit sa kapumantang parte ng mundo, pag pinag-uusapan na yung leader mo bangag, issue yun. Kaya dapat, ang way out dyan, BBM, ang way out dyan, at lahat ng mga supporter ni BBM, simple lang, di ba? Mag-drug test ka na, BBM. Kung ikaw, supporter kunyari ni BBM, kunwari lang, no? Ako yung una-unang pumirma dun sa withdrawal of support Kung non-negotiable na yun. Kung sakali, kunyari, ang way out mo lang, BBM, subject yourself to a drug test. Kung ako supporter mo, sasabihin ko lang, simple. Kung ako general mo, sasabihin ko, bossing, mag-drug test na para matameme yung mga Duterte, para matahimik. Di ba? Yung mga tao, yung Maharlika na yan, yung Morales na yan, yung lahat ng mga nagko-komento sa'yo para matameme sila, magpa-drug test ka. Ang problema, hindi mo magawa. Kasi, bangag ka talaga addict ka talaga.